Ang dami kasing nag-comment doon sa una kong video. Bali, nag-trending siya ngayon. Maraming nag-comment na nagalit, bakit daw pina-stop, at syempre yung iba naman talagang kina-question, bakit nga ba talaga pina-stop, hindi naman daw yun nasusunod sa kalsada. Lalo na pag ayaw ng pasahero talaga na ibaba, ayaw talaga. So pasahero pa rin daw masusunod. So dito kasi mga paps, kapag nasa driving skills assessment area kayo, tandaan nyo mga paps, meron kasi ditong rules. Tapos basahin din natin tong comment ni Boboy siya. Bakit retake? Tapos dito pinaliwanag din niya. Follow the instruction na binibigay ng trainer. Isa lang na hindi mo nasunod, automatic retake. Tapos sabi niya pa dito, yung mga magagaling sa comment, tara, apply na. Malay natin, ikaw ang hinahanap nila. So sa madaling salita mga paps, kapag nandito tayo sa driving skills area, kailangan natin sumunod sa instruction ng ating training officer. Kasi mga paps, meron kasing purpose yan. Kaya kailangan kapag nandito kayo, pag sinabing ibaba yung visor, talagang kailangan yung ibaba yung visor. Pero kung kayo naman yung tipo ng rider na maraming pinaglalaban sa buhay, dapat hindi kayo mag-apply. Kung ganun, dapat gumawa kayo ng sarili nyong kumpanya. Para yung gusto nyo, kayo yung masusunod. So dito kasi, sila yung batas dito sa part na to. So tayo susunod sa regulation nila. Kung ayaw mo naman sumunod at may pinaglalaban ka sa buhay, alam mo na gagawin yun. Huwag ka mag-apply. Napaka-basic lang naman ng problema, di ba? Kaya sa mga tipo ng rider dyan na ayaw ng instruction, walang problema mga paps. Hindi para sa inyo ang video na ito. Para lang ito sa mga rider na makayang makaunawa. Baka kasi kayo nagtataka hindi po basta-basta ang mga MC taxi mga paps, no? Yan po ay organized. Hindi po ito kagaya ng mga habal-habal dyan sa mga kanto-kanto lang. Kung sa habal-habal kasi mga paps, doon walang problema, walang sisita sa inyo. Kasi doon mismo sa habal-habal is kayo mismo masusunod doon. Okay din naman yung habal-habal . Ang pinagkaiba lang talaga ng MC Taxi, ang MC Taxi kasi mga paps, meron kasi dyan nagmamanage. Kagaya na lang ng kumpanya ng angkas. Kapag kaganyan, marami talagang rules na ipapatupad mga paps. Kasi for safety naman din kasi yan mga paps. For safety ng pasahero na in case na may tumalsik na bagay sa mata niya is, di ba mapoprotektahan. Pero kung hindi niya inangat yon o hindi mo napaalalahanan at nangyari yon, possible na magkaroon ka ng problema dun sa pwede ka ma-report. Kaya yun lang naman yung iniiwasan doon mga paps. Pero aminin man natin, pag tayo nagmamaneho na, hindi na natin napapansin niya kung inaangat ba ng pasahero yan o hindi. Basta ibigay natin yung helmet natin, tapos sabi bago tayo umalis, sabihin natin sa pasahero natin na pakibaba po muna ma'am yung visor. Tapos pagkaalis na, hayaan nyo na kung itaas niya o ibaba niya yung visor niya. Kaya na nga nagsabi, kagustuhan naman ng pasahero yan. So alam niya na yun. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya o tumama sa mukha niya, hindi na sagutin niya ni rider, no. In case na mag-report siya, kayang-kayang sagutin ng rider dahil pinaalalahanan naman niya yung pasahero niya na ibaba yung visor. Pero mga paps, iba pa rin yung nangyayari sa actual. Huwag kayong masyadong seryoso mga paps.